ika-4 na kabanata. At pagkaraan ng 5 araw, ay lumusong ang pangulong saserdoteng si Ananias na kasama ang ilang matatanda, at ang isang Tertulo na mananalumpati. At sila nang nagbigay alam sa gobernador laban kay Pablo. At nang siya'y tawagin, si Tertulo ay nagpasimulang isakdal siya na sinasabi, "Yamang dahil sa iyo'y nangagtatamo kami ng malaking kapayapaan, at sa iyong kalinga ay napawi sa bansang ito ang mga kasamaan. Ay tinatanggap namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako, kagalang-galang na Felix, ng buong pagpapasalamat. Datapwat, nang huwag akong makabagabag pa sa iyo, ay pinamanhani ko sa iyo na pakinggan mo kami sa iyong kagandahan loob sa ilang mga salita. Sapagat nangasumpungan namin ang taong ito'y isang taong mapanggulo at mapagbangon ng mga paghihimagsik sa gitna ng lahat ng mga Hudyo sa buong sanglibutan, at namiminuno sa sekta ng mga Nazareno, na kanya rin namang pinagsisikapang lapastanganin ang templo, na siya ring dahil ng aming inihuli, na mapagtatalastas mo sa iyong pagsisiyasat sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito na laban sa kanya ay isinasagdal namin. At nakianib naman ang mga Hudyo sa pagsasakdal, na pinatutunayan na ang mga bagay na ito ay gayon nga. At nang siya ay mahudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, "Yamang nalalaman ko na ikaw ay hukom sa loob ng maraming mga taong sa bansang ito, ay masiglang gagawin ko ang aking pagsasanggalang. Sapagat na pagtatalastas mo na wala pang 12 araw, buhat nang ako'y umahon sa Jerusalem upang sumamba. At ni hindi nila ako nasumpungan sa templo na nakikipagtalo sa kaninuman o kaya nang gugulo sa karamihan, ni sa mga sinagoga, ni sa bayan. Ni hindi rin mapatutunayan nila sa iyo ang mga bagay na ngayon kanilang isinasakdal laban sa akin. Ngunit ito ang ipinahahayag ko sa iyo, na ayon sa daan ng kanilang tinatawag na sekta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang, na sinasampantalayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta, na may pag-asa sa Diyos, at siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli na mga ganap at gayon din ng mga di ganap, na dahil nga rito'y lagi rin ako nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. At nang makaraan nga ang ilang mga taon, ay naparito ako upang magdala ng mga limos sa aking bansa at ng mga hain, na ganito nila akong nasumpungan pinalinis sa templo, na walang kasamang karamihan, ni wala ring kaguluhan. Datapwat, mayroon doong ilang mga Hudyong galing sa Asya, na dapat magsiparito sa harapan mo at mga agsakdal kung may anumang laban sa akin. O kaya ang mga tao ring ito ang nangagsabi kung anong masamang gawa ang nasumpungan nila nang ako'y nakatayo sa harapan ng Sanhedrin. Maliban na sa isang tinig na ito na aking isinigaw nang nakatayo sa gitna nila, tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, ako'y pinaghahatulan sa harapan ninyo sa araw na ito." Datapwat si Felix, na may lalong ganap ng pagkatalastas tungkol sa daan, ay pinagpaliban sila, na sinasabi, "Paglusong ni Lysias na Pangulong Kapitan, ay pasisiyahan ko ang iyong usap." At iniutos niya sa senturyon na siya'y turuan at siya'y pagbigyan loob, at huwag ipagbawal sa kaninumang mga kaibigan niya na siya'y paglingkuran. Datapwat, nang makaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama ni Drusilla, na kanyang asawa, na isang Judea, at ipinatawag si Pablo, at siya'y pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katwiran, at sa sariling pagpipigil, at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix, at sumagot, "Ngayon humayo ka, at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon, ay papatawag kita." Kanyang inaasahan din naman na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya naman lalong madalas na ipinatatawag siya, at sa kanya ay nakikipag-usap. Datapwat, nang maganap ang 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo, at sa pagkaibig ni Felix na siya'y kalugdan ng mga Hudyo, ay pinabayaan sa mga tanikala si Pablo.